Yung mga boss, Kia K2500. Yan. Kakabitan ko siya ng speaker. Separates MB Quad M1216. Pakita ko sa inyo. So ito yung kakabit kong MB Quad. Yan. M1216 separates 6 inches. So dito, yan. Ang issue kasi nito, yung isang side down ni bossing customer, yung speaker ay basag na. So separates, yan. Kakalasin ko na muna to. Okay. So pioneer na rin yung head unit niya. Kakalasin ko na muna, parehas. Okay, so dito mga boss, kakalasin ko na muna yan. Yung pinaka-door handle niya. Meron yan yung sinisikwat na ano, para makuha niyo yung tornilyo. Ayan, tapos doon nyo na lang ilagay sa pinakang bulsa niya. Tapos dito sa may handle dyan, meron din sinisikwat dyan bago nyo makuha yung tornilyo. Ayan o, ganun panikwat lang ang kailangan. Tapos doon sa gilid na yun, at malapit doon sa speaker, meron din tornilyo yan. Tapos dyan sa malapit dyan sa pulan na yan. Tapos doon sa gilid, yan, may tornilyo din yan. Yun lang naman ang mga kakalasin nyo dyan. Sasanapin nyo yan. Tapos tanggalin nyo yun, yung cover na yun. Tapos pagkaan na yun, yun namang sa ibabaw na yun, kalasin nyo rin. Pinakampelar niya. Yun. Pagka nakalas nyo na yun, sikwatin nyo lang sa part na yan, sa ilalim, paikot. Yan. Saka nyo siya hilahin pataas. Yan. Nasabit kasi yun doon sa door handle niya. Doon sa release ng lock. Yan. Pagka natanggal nyo na yun, yan. Okay na yan. Ganun lang. Tapos syempre doon naman sa kabila, kakalasin din natin. Same lang din doon sa kaliwa. Sikwatin nyo yung mga cover ng tornilyo. Yan. Saan nyo tanggalin yung tornilyo. Kinalas ko na rin yung pinakang cover niya. Yung sa gilid sa pula, meron din yun. Yeah, sa part na yan, sa taas. May tornilyo din yan. Yung sa gilid. Tatandaan nyo lang yung mga kinakalas nyo, ano, mga tornilyo. Para hindi kayo malito. Kasi ilagay nyo lang doon sa bulsa. Ayan. Tapos yung pinaka-impeller niya. Ilagay nyo lahat doon sa bulsa. Tapos yan. Sikwatin nyo ng panikwat na plastic. Tapos hilahin nyo pataas. O, di ba? Ganyan lang. Okay. So, ayun mga boss, nakakalas ko na. Dito, ito yung speaker niya. Actually, 4 inches lang ito. Yan. Kaya palpal na yung tunog niya. Ganyan ang itsura ng speaker. Okay? So, dito kakalasin ko na itong mga to. Lahat yan, spacer na yan. May gagawin ako dyan paraan para magkasya yung 6 inches na speaker. Siyempre, doon sa kabila, ganun din. Ayan, kung makakita nyo. Ayan. Kakalasin ko na rin yun yung pinakang spacer na yun. Okay? So, yung pagkakalas ng mga panel, ganun lang. Dito lang tayo magkakabit. Pagka speaker lang, basic lang yan. Okay? At dito naman mga boss, kakalasin ko na yung pinaka-speaker niyan. Kasama niya na yung spacer. 4 na tornilyo lang naman yan. Makikita niyo naman yan. Tapos yung ano yan, socket type naman. Makikita niyo dyan. Tatanggalin ko yun. Tanggalin nyo na yung socket. Okay, so nakalas ko na yung speaker. Yan ang itsura ng speaker niya. Ito naman, left and right, okay lang yan. Wala namang itong nakalagay na ito'y para sa kanan or sa pakaliwa. Same lang naman ang sukat yan. So, yan. Kakalasin ko na muna ito lahat. At dito naman mga boss, kalasin na muna natin dyan yung pinaka-speaker. 2 tornilyo lang yan, ibabaw at ilalim. Makita nyo. Tapos yan, i-cutter nyo lang, pero magtira pa rin kayo ng kaunti para may label tayo kung anong kulay nung negative at positive niya. Kaya syempre yung kabila ganun din. 2 tornilyo lang yan. Kasi may gagawin tayo dyan sa spacer na yan para magkasya yung 6 inches na ipapalit natin yung speaker.
Okay? So, ay mga boss, nakalas ko na yung speaker. Ayan, ganyan yung itsura niya. Pati ito, spacer. Yan, ito na yung gagamitin ko yung spacer mga boss. Tapos ito na yung speaker na ikakabit natin. MB Quad. So, ito yung speaker niya. Buklatin lang natin yung isa. Yan yung pinaka-itsura niya. Tapos yung likod niya, ito. Okay. So, yung Twitter niya, may Twitter siya dito eh. Ito yung Twitter niya. Pero papalitan ko siya nung housing. Ang housing niya ay ganito. Pakita ko na sa inyo. Ito ang ipapalit ko. Binubuklat lang naman yan dito sa gitna. Tapos yung crossover niya ito, may mga wires na siya. Okay. So madali lang yan, ipapakita ko na sa inyo mamaya. May mga pangalan naman yan. Input, woofer at tweeter. So itong cover natin, nasa na ba yun? Yung ganito, hindi na kailangan yan. Okay, so susukatan ko na ito. Tapos ay kakating ko na ng lagari. Okay. At dito naman mga boss, susukatin ko na yan. Sinukat ko muna yung pinakang screen at yung speaker. Tapos sinukat ko dyan kung gano'ng kahaba yung puputulin ko. Doon sa labi ng ano. Tanggalin nyo muna yung ano, tinanggal ko dyan yung socket. Yan, doon sa tinuro ko na yun, doon lang ako nag-rely nung bubuhitan ko. Para hindi tayo masyadong malaki ang kakatayin doon sa ano, or ikakat doon sa labi. Ganun lang. Yan, ganun din dyan. Tanggalin yung socket. Tapos yun, yung part na yun. Tapos iikot nyo lang hanggang sa tumalab yung lapis. Yan na yung pinakamarka para katin natin ang jigsaw or lagari. O yun, ganun lang. Ayan, nakita nyo? Yan, yung part na yan. Doon lang tayo magre-rely ng socket. Yan, tanggalin nyo yung socket yan, okay? So, ayan mga boss. Sinukatan ko siya. Yan na yung bali yung kakatin ko na ang jigsaw, lagari. Yan. Ito yung gamit ko. Cutting saw na jigsaw kung tawagin. Yan. Mula dito ako nag-rely ng sukat. Yan. Okay. Ayan o. Tapos dito ganun din. So yan yung kakatin ko na, yung bilog na yan. Tapos yan, makikita nyo naman yun eh. Yan. Yung allowance niya. Okay. So yun, kakatin ko na muna ito. Ganyan yung itsura niya. At dito nga mga boss, pinrepair ko ng katin yung spacer. Dahan-dahan lang ay mag-cut yan para hindi pumalag. Kinuha ko lang yung pinakamanipis na part at saka ko siya nilagari. Makikita nyo naman yun. Diretso lang. Ganyan dapat ang gagamitin yung lagari para ano, mas mabilis. Dire-diretso lang ako dyan. Sipat na sipat at ano, para pantay yung bilog. Okay, one down. Kasunod naman tayo sa isa. Ganun lang. Yan, kasya na yung size nating speaker na ilalagay. Ayos na yan. Ganyan na bagay, ano, pagkasira na yung speaker natin, ganyan na lang gawin nyo. Gamitin nyo na spacer yung original na speaker para hindi na kayo bumastos sa spacer kung bibili pa kayo. Sayang pa naman. So yun, ayos na. Tapos ay linisin nyo lang yung mga pinagtabasan nyo para wala yung mga lumabas na plastic. Mga lamot-mot kung tawagin. Yeah. Okay, ganun lang. Kasi kakabit ko na yung speaker niya mamaya. Okay? So ayan mga boss, ayos na. Yan yung itsura niya, spacer na siya. Ganun lang ang tamang pag-cut. Susukatan nyo muna, syempre, tapos ay ikakat nyo na. Tapos yan na yung spacer natin. Oh, diba? Pipix ko na ngayon yan.
doon sa sidings. Yan yung itsura niya. Okay, so ganito naman ang ginawa ko mga boss. Pagdating naman dito, basic na yan, itutornilyo nyo lang yan. Ayan, naka wood screw lang yan, yung black screw. Tapos yan, nilagyan ko ng panibagong wiring, auto wire, nakahinang. Ayan, nakita nyo, lagyan ko lang ilaw. Okay, ganito ginawa ko. Ayan, nakahinang siya, auto wire, kalahating metro lang yan, tig kalahati. Ayan, so may label yan. Dito sa likod, negative. Tapos dito sa dulo, ayan, negative. Kahit pa sabihin natin mahaba yung wire nung kasama nung crossover niya, hindi ko gagamitin yan para isuksok dito. Mas mainam naka-auto wire. Ayan. Tapos yung kasama nung ano niya, ito, ibinalik ko siya dito. Ayan, nakasakit pa rin siya. Siyang lalagyan ko ng top nung ating ano, nung ating wiring. Ayan. Ayusin ko na lang yan dito. Diyan ko na itatap yung input. Tapos ito yung sa woofer. At dito ko na iaabang yung tweeter. Yan, ililinya ko yan pag ganun. Okay? Yan. So dito, itong side na to, dahil yung butas niya dito ko nilabas sa kabila, sa kanan. So para dun ito sa kanan. Yan. At ito naman, yan, yung wire niya ay nasa bandang kaliwa. So dito yan. Kaya ako nilagay dito sa bandang kaliwa kasi papunta dito yung crossover. Dito ko ilalagay sa part na to. Pakita ko nila sa inyo. At dito na nga mga boss, ilalagay ko na dyan yung speaker. Yan. Kailangan naka-tornilyo pa rin lahat yan para walang kalampag. Kayang-kaya na i-DIY yan. Kumpletuhin nyo lang palagi. Kailangan nakaipon pa rin yung mga tornilyo para pagka ibabalik na natin, same tornilyo pa rin ang gagamitin. Yeah. Okay, ayos na yun. Okay. So, ipiprepare ko na dyan yung pinaka crossover. Yung central lock niyan, ako rin nagkabit niyan. Central lock alarm, ako rin nagkabit niyan. Tapos yan, unahin nyo muna yung sa woofer. Yan muna inuna ko dyan eh. Tinap ko muna yung woofer dun sa speaker. Make sure lagyan nyo lagi ng tape. Dapat balot na balot lagi ng tape para walang lalabas na ano. Walang lalabas na open wire. Tapos pagkatapos niyan, ilagay ko na yung woofer. Yung input naman, isunod natin. Tinipan ko muna para makuha ko yung sukat. Di ba pinutol ko yan? May sobra. Yung sobra na yun, gagamitin naman natin yun para sa tweeter. Ang positive input niyan sa original wiring ay yellow black. Tapos ang negative ay black, pure black na wire. Yan. Pagka na-tape nyo na yun, maigi. Yung kaputol na wire kanina, dudugtong naman natin yan. Ayan. Sukat-sukat para maganda ang kamada. Ayan. Idudugtong ko na dyan yung pinutol ko kanina. Yung input kasi niyan mahaba. Ayan o, mahaba yung pinaka-wire. Kaya pwede pa rin natin magamit yun. Huwag nyo itatapon yun. Ayan. Ginamit ko na yun sa Twitter para makaabot doon sa pelar. Yan. Ganyan lang pagka-install. Kapag speaker lang ikakabit nyo, napakadali lang. Kung kompleto ang gamit nyo, kaya nyo i-DIY yan. Hindi kayo malilipod dyan. Kapag ka naikamada ko na yan dyan sa ano, lahat, pati Twitter, yan. Doon naman tayo sa kabila. Siyempre, ganun din. Kabit natin yung speaker. Naka-prepare naman na yan. Tapos doon sa socket,
yung sa original, isalpak nyo na yung socket nun at gagamitin natin yung input para doon sa crossover. Kaya kausap ko nga pala dyan yung may-ari, si bossing customer. Ay, nagyayabangan pa kami dyan. Kaya yabang isang pangalan eh. Pagka na-prepare nyo na yun, salpak ng socket, tapos i-prepare na nung crossover. Hindi nga pala alam ni bossing dyan na naka-vlog ako. Umpisahan ulit natin sa woofer. I-install natin ang woofer. Pinugtong natin doon sa speaker na 6 inches. Basta pag gagamit kayo dun sa speaker, gamitin nyo yung auto wire kasi expose yun sa tubig eh, sa tubig ulan. Para at least hindi siya mag-corrosion. Kasi kung ang gagamitin natin dyan yung kasama na wire, madali siyang masira ng tubig ulan or kung magpakarwash kayo mababasa, madali masira yun. Sukat ulit, tapos ay putulin natin yan, tap natin sa input. Katulad doon sa left side, yung natirang, yung kaputol, itatap din natin yung sa tweeter. Doon sa tweeter wire nung crossover. Yung box na yun, crossover tawag dun. Dividing network. Para may split niya yung isa ang input, may split natin yung sa speaker at sa tweeter. Kaya kapag ka na-prepare na natin yun, yan sa Twitter naman, ganun din. Oops, shoutout sa'yo, bossing. Nagulat pa. Naka-vlog daw ako. Okay, diretso tayo. Ayan. So, itatap ko na dyan yun para sa Twitter. Dire-diretso lang ako dyan. Kahit kausap ko ang customer, dire-diretso lang ng gawa. Habang nakikipagkwentuhan, gumagalaw pa rin ang kamay. Hindi ka mukha mo ng iba na kapag nakipagkwentuhan, tigil na. Tigil din ng gawa. Natagal ng trabaho, bagay ganun. Kaya bagay ganyan, kahit makikipagkwentuhan ka, diretso lang ang trabaho para may natatapos. Yan, binalutan ko na yan ng sagaran. Balot na balot para katulad ng original wiring, balot na wire. Tapos pagdating dyan, i-split ko lang yan para mabalutan ko rin yung sa wire naman ng tweeter. Yan, yung isa na yung wire. Yan yung sa tweeter. Para may iakyat ko na doon sa taas, doon sa pillar. Yan ang gagamitin kong tweeter pillar eh. Yung, yan, sa side na yan. Makikita nyo naman yung mamaya. Okay, tapos na. Okay na yan. Sinabit ko na dun. Okay. Okay, so ayos na mga boss. Ganyan ang ginawa ko. So dito, kita nyo naman, doon sa woofer. Ayan, woofer. Para dito yun, sa speaker. Ayan. Yung positive niya dito puti. Siyempre dito din puti. So yung itim ay sa itim. Ayan. Tapos yung pinutol ko dito sa sa input, ito kasi yung input eh. Ito na yun para sa Twitter. Ito naman yung Twitter. Ayan. Ito na yung dadalhin ko dito. Okay. Doon sa kabila, natapang ko na yun. Ito, titapang ko pa. Check natin doon sa kabila. Okay, ganito naman ang ginawa ko dito sa kabila. Ayan, nakatape na siya. So yung woofer. Tapos itong Twitter, nakaabang na yan. Dito ko kasi ilalagay yung Twitter eh. So ito, pwede na itong tumunog. Siya nga pala, kapag coaxial lang yung ikakabit nyo, kahit wala nang wiring na ganito, diretso na. Itong speaker wire na to, diretso na yan dyan. Balik tayo doon sa kaliwa. Kaya kapag dito, halimbawa, coaxial yung gagamitin nating speaker, yung may kasama ng Twitter. Itong wire na to, diretso na agad yan. Ikabit nyo na agad dito sa, sa speaker. Ang positive dito ay itong
black and yellow. Yan. Tapos syempre yung black, pure black, negative yun. Yan. Ikinabit ko pa rin sa socket para all goods na siya. So ito, titipan ko na lang yan. Parang katulad ng isa na yun. Tapos isasarado ko na ulit yung panel. Tapos dito, titignan natin kung kailangan ko pang tanggalin yung cover na yan. Okay. Titipan ko na to. Okay, ayos na mga boss. Ayan, nilagyan ko na ng adhesive ito para pwede nang idikit. Tapos dito yung tweeter, dito ko na dinaan sa likod dito. Yung tweeter wire. Ayan, papunta dito sa taas. Tapos ito nga pala, tinanggal ko na rin yung cover niya. Ay, yung pinakang parang labi. Pakita ko na lang sa inyo. At dito nga mga boss, ginamitan ko lang yan ng cutter blade. Dadahan-dahanin nyo lang. Dito sa part na ito, wala kasi akong ginamit na lamesa. Kung may lamesa kayo or patungan, mas maganda sana. Pero ganyan lang setup na ginawa ko dyan. Tayo-tayo lang, hawakan nyo yung nakat mo ng panel at tayo-tayo nyo yung i-cutter blade. Ganun lang. Hanggang sa maubos nyo. Sagadin nyo ang pagkaka-cut para wala nang sabit. Counting sabit lang naman yun, pero sinagad ko na para sigurado. At syempre, kakabit ko na rin itong panel, lahat ng panel, pati doon sa kabila. Same lang din yung ginawa ko doon sa wire niya. Doon sa left side, pati dito sa right side. So yun, bubuuhin ko na yung mga panel. Tapos tweeter na lang gagawin ko doon sa taas. Okay, at dito nga mga boss, i-prepare ko na para ibalik na yung panel. At kunahin muna natin yung crossover. Didikit ko yan dito sa part ng power window switch. Doon kasi yung pinakaluwag na part eh. So ang pagbabalik naman yan, unahin nyo sa ibabaw. Katulad din nung huli nating pagkakalas ay itinaas natin, sa ibabaw naman siya magmumula. Kaya kailangan nakasalpak siya doon sa lobby, no? Sa power window na salamin. Kapag all goods na yun, pwede na siya siyang ilock. Yan, paluin nyo lang. At syempre, bago ko siya i-fix lahat, tinesting ko muna yung power window. Para sigurado na. At dito sa kabila, ganun din. Yan, tinanggal ko na muna yung adhesive ng crossover. At dinikit ko siya dun sa ilalim ng power window switch. Yan, sa ibabaw din siya nag-umpisa. At pinalo na ng pinalo. Yeah. Pagkapalo niya, syempre, bugbugin niya na yung gilid. Yan, nakalak na yan. Okay, testing ulit ng power window para full goods. Okay, gumana. Okay, so ayos na, naikabit ko na, natesting ko na rin yung speaker, so magpipix na ako dyan. Tutornilyo ko na lahat yan, pati doon sa kabila, syempre. Tapos dito, tapos ikakabit ko na rin ito. Susukatan ko na nung para sa Twitter dito. Okay, ikabit na natin yung mga tornilyo. Dahil nasa bulsa lang yung mga panel niyan, pati yung mga tornilyo, doon ko lang din tutukuyin yan. Para hindi magkalat yung mga tornilyo natin, ilagay lang natin sa iisang lalagyanan. Okay. So lahat ng tornilyo. Dito nagkamali pa ako dito kanina eh. Pero all goods naman, nakita ko lahat ng pagpapasukan ng tornilyo. All goods na yun. Yan. Tapos lahat ng mga sizes niyan. Ayan, nagkamali na ako dyan. Hinahanap ko na dyan yung pinakang para sa kanyang tornilyo. May malaki at maliit kasi na ano dyan eh, na thread. Yun yung babantayan nyo. Titignan nyo maigi. So nakuha ko na lahat. Balik nyo rin yung mga cover niya. Pag may kinalas kayong cover, ibalik nyo rin yung cover. Huwag nyo kakalimutan yun. Okay, nakuha ko na lahat kung saang tornilyo na rapat. Okay, all goods na yan. At kapag nakompleto nyo na yun, kompleto na. Bibilangan nyo palagi yung tornilyo para all goods. Yan, inilagay ko muna dyan yung peller dun sa sa gilid, yung paglalagyan natin ng tweeter, at magsusukat ako dyan.
Ayan, lagyan nyo muna ng ano, lalagyan ko muna yan ng masking tape para maguhitan ko ng lapis. Ayan, lagyan nyo lahat. Kung kaya nyo balutan lahat ay lagyan nyo. Ganun tamang diskarte dyan. Siyempre doon sa right side, ganun din. Lalagyan ko rin yan ng masking tape. Ayan, dyan sa kabila. Lagyan din natin ng masking tape yan. Pero bubuuhin muna natin yung mga tornilyo. Lalagay ko muna dyan mga tornilyo. Okay. Huwag kayong magkakamali dyan na kapag hindi para doon ang tornilyo, minsan luag, minsan sikip. May kanya-kanyang laki ng tornilyo dyan. Kung coaxial lang ikakabit yung speaker, napakadali lang. Kasi ang ginawa ko dyan, may tweeter eh. Yan. Tapos yung mga cover ng tornilyo sa ibabaw, at sa handle, balik na din. So dito, nilagyan ko na rin yan ng masking tape. Hindi pa nga nadikit. Yan. Kahit anong masking tape, pwede yan. Basta yung pwedeng sulatan, tatalab ang lapis. Ayan. Kapag ka nalagyan nyo na lahat, pwede na tayo magsukat dyan kung gano'ng kataas yung paglalagyan natin ng tweeter. Okay, so nabuo ko na mga boss. Hindi man kayo magkakamali dyan sa mga tornilyo. Lahat yan, pati doon sa right side. Tapos ito, isinalpa ko muna. Kasi nilagyan ko rin siya ng masking tape at diyan ko na isusukat itong tweeter nating ilalagay. Ito yung gagamitin kong tweeter. Pag ganyan na itsura niya mga boss. Yan. Diyan ako magsusukat. Pati doon sa kabila. Panoorin niyo kung paano ko sukatin. Okay. Dito naman mga boss, sa right side, diyan ko sinukat yung tweeter holder niya at sinukat ko siya sa taas ng dashboard. Yan, kung makita nyo. Yan. Tapos yung tutok ng tweeter. Okay. At dito naman sa kabila, ang hindi ko napansin ay itong dashboard panel. Tingnan nyo't nakaumbok. Compare nyo doon sa right side. Kaya nangyari dyan, bakit ganun? Nag-isip ako bigla. Kaya ang ginawa ko dyan, ito na ang susundin kong sukat dito sa left side. Yan. Kaya dyan nagsukat na ako. Okay? Okay, nakapagsukat na ako mga boss kung nakita nyo naman. Pero dito, yung una kong sukat doon sa kanan, mababa. So pagdating dito, gawa kasi nitong parang panel gauge na ito, yung nakaumbok na ito, lumubog. So dapat ang sukat ko niyan, kung susundin natin yung sukat natin doon sa kanan, ay banda rito. Yan. So dapat yan nakaganyan. Ay masyado naman lubog, kaya dapat iangat na ganun. Ngayon, ang ginawa ko, dito ako nag-unang sumukat. Yan, pag ganyan. Yan yung mga sukat ko eh. Pag ganyan. So nangyari, ganyan yan siya kataas. Ngayon, doon ako nag-adjust ng sukat. Ito na yung sinunod ko. Yan yung sukat ko. Kailangan nakasarado yung pinto pag isusukat nyo. Check natin doon sa kabila. Dito sa kabila, ganyan. Ito yung una kong sukat. Pag ganyan. So, saktuhan lang yun dito sana. Ay ngayon, lubog nga kasi doon sa kaliwa, kaya iniangat ko. So, dito ko na. Ito na yung sinunod kong sukat. So, paano ko nakuha yan? Pakita ko sa inyo kung paano ko kinuha itong sukat na to. Kaya ganito ang ginawa ko dyan, mga boss. So, dito sa, ito, left side. Ito yung left side eh. So, ito yung una kong kinuhaan. Pag ganyan yan. So, nilagyan kong arrow. So, ang papunta niya na pag ganyan. Ang kinuha ko dyan muna sukat. Siyempre, yung pantay na yon. Kinuha ko yung pantay na yan. Pati ito, yung tamang sukat na yon. Tapos, kinuha ko naman yung magkabilang gilid. Kung gano'ng kahaba yung bend na ganito.
at saka yung pangalawa, kinuha ko dun. Tapos yan, nilagyan ko ng ano, yung naka-cross, yan yung lalagyan ko ng wire. At itong dalawa dito, yun yung sa tornilyo. Parang dito, ito yung sa wire, at ito yung sa tornilyo. Para hindi magkabali. Ayan, tatlo yan eh. Ayan, basta ganyan. Ganyan ang itsura niyan eh. Okay, so bubutasin ko na muna yan, tapos ay itutornilyo ko na to. Isasalpa ko na rin yung tweeter. Pakita ko sa inyo. At ngayon naman mga boss, gagawin na natin, bubutasin na natin yan. Maliliit lang na drill bit ang gamitin natin. 3 butas lang naman yun eh. Yan, sa kabilang panel, syempre doon sa isang panel, butasin na rin natin yung 3. Tapos yung pagdadaanan natin ng wire, depende sa laki ng wire ang gagamitin yung drill bit. Kung pang number 8 na drill bit or number 10, depende yun. At kapag ka nabutas nyo na yung 3 or napalakihan nyo na yung butas ng pagdadaanan ng wire natin, yan, katulad yan, pinapalaki ko na yan. Gumamit lang kayo ng drill. Portable drill mas maganda para kontrolado nyo. Or kung kaya nyo naman doon sa power drill, okay lang din. Pagkatapos na nabutasan nyo na, tanggalin nyo na yung tape. Kasi hindi na kayo magkakamali dyan. Kaya sinukat ko pa yan eh. Kung sakto ba yung aking sukat. So ibig sabihin, goods na yun. Ngayon, piprepare ko na dyan yung tweeter. At kinuha ko na dyan yung yung tamang panel o yung spacer, tawag dun. Kukuhanin ko na dyan yung ilulusot ko na doon sa nakabend. Yan, ilusot nyo muna sa spacer, tanggalin muna yung labi, yung pinakanlock. Yan, pagkatapos nun, naghanap na ako dyan ng tornilyo. Ang ginawa ko dyan, nauwi sa black screw, yung pang wood screw kung tawagin, black screw. Tapos ang ginawa ko na lang, pinutol ko kasi masyadong mahaba naman eh. Kahit uno na size, mahaba pa rin yun. Tatansyahin nyo na lang, putulin nyo na lang ng lice. Yan, dyan, tinitesting ko pa yung ibang mga pwede kong gamitin na maigsi. Pero wala akong nakuha, kaya no choice ako. Ginamit ko na lang yung wood screw or yung black screw. Pinutol ko na lang yun. 4 na piraso lang naman yun, kaya mabilis lang. Yan. Kapag nakakuha na kayo nun, tornilyo nyo na muna. Yan. Okay. So, dyan, tinitingnan ko yung pinakambutas niya para maitama ko yung pinakang tornilyo. Yung maigsing Phillips screw ginamit ko dyan para madaling makontrol. Kasi pag mahaba, may tendency pang lumaspog eh. Yan. Tapos pagkatapos nun na-fix mo na, ilulusot ko na dyan yung wire. Kasi kasya naman yun eh. Yun, ganun lang. Yan. Tapos ilabalik ko na dyan yung pinakanlock. Ayun, ayos na. Tapos, cut ulit tayo ng tornilyo, black screw. Tapos yung isang spacer naman ang gagamitin ko. Kakabit ko na yun. Tornilyo ko ulit yan. Basta't kayo ay magsukat ng tweeter ay sa left side para hindi na paulit-ulit ng sukat. Okay, ayos na. Kinuha ko na dyan yung isang tweeter doon sa box para maisalpa ko na dun sa Ang pagkakamali ko dyan, inilusot ko kagad yung wire. Excited eh. Pero hindi ko pa tinatanggal yung kasama niya. Ayan o. O yan, ubunot ka ulit. Tanggalin mo muna. Excited ka masyado eh. Natanggal ko na doon sa spacer niya, sa housing. Saka ko siya nilagay doon sa bagong housing niya.
Okay, ayos na. Sukat muna. Okay, all goods. Okay, ayos na ito mga boss. Tingnan nyo naman. Naging itsura niya. Yan, left and right. MB quad tweeter. Okay. So isasalpa ko na ito doon sa para makumpleto na yung tunog. Okay, pagdating naman dito, salpak na natin yung tweeter sa driver side. Left side ng sasakyan. So dyan, tinansya ko lang mga kalahating metro lang yung allowance. Tapos ay idinugtong ko na rin. Kulay-kulay lang naman yan. Hindi kayo magkakamalig dyan. Tapos siya itutupi ko na lang para marami pa rin tayong allowance. In case nakalasin yung panel, may allowance pa rin yung tweeter para kahit hindi nakalasin yung teller o yung wire ay iiwas na lang. Ayan. Tapos yan, tupiin nyo na lang yan. Lagyan nyo ng tape at pwede nyo nang isalpak. So, ganun lang. Okay, all goods. Dito naman sa kanan, ganun din. Putulin nyo, tamang sukat lang, mga kalahating metro, tansyahin nyo na lang. And then, pagdugtungin nyo. Yan, tingnan nyo naman. Kulay-kulay lang yan. White sa white at black sa black. At syempre katulad din dun sa left side, pagka natipan nyo na, pupulunin lang yan para maipon yung wire para hindi naman kalat-kalat at diretso salpak na yan. Yan. Katulad yan, iniipon ko na yan. Tape. Pagkatapos nun ay salpak. Okay, ganun lang. Okay, ayos na mga boss. Ito na yung itsura niya. Na-testing ko na din. Kaya lang hindi ko mapapatugtog ngayon at copyright na naman ako. Lagi na lang naka-copyright. So yan yung itsura niya mga boss. Yan. Kia K2500. Kinabitan ko siya ng separate MB quad. Check natin dun sa kabila. So dito sa kabila, yan ang itsura niya. So itong sukat na ito yung sinunod ko. Tapos doon, para pantay siya. Kung ano yung taas ito, siya din taas nun. So ito yung itsura niya. Yan. Okay, pasok tayo dito sa loob. Yan. Yan mga boss yung itsura niya. Sa kaliwa at sa kanan. Okay? So yun. Hindi ko na mas testing. Pero ang ganda ng tunog mga boss. Kia K2500. Installation ng ano ba ito? MB quad M1 216 separates. Okay? So yun, okay na to. Thank you. Sana maganda yung aking pagkagawa.